Mainit na balita. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Akala ko ba totoo yun? It is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Yung problema ko, pinayagan ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito. Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Una, hindi siya korte. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Marami. Ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor. Alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya kaya hindi makatarungan. Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Akala ko ba totoo yun? Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? Provoke. Former senator. Hindi. Anong katwiran ba't tinawag mo doon? Akala ko ba pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit nga lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, kumitaan niya ng droga eh. Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa EJK. Hindi mo nga pwedeng i-connect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos ikukonek mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po. Objection talaga yan. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Ang problema ko, pinayagan ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito eh. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito eh. Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nag-guide mo yung kasama mo. Wala nga mag-guide eh. Yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga, paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi, ina-expect nila ay parang yung tsorya ng Binay. Naalala niyo kung yung tsorya ng Vice President Binay na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganoon ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon,
Ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yon. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabata sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si Congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap... Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi mo. Pugutan ng ulo dyan. Yun, natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi niyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po niyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi niyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam nung pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Yun nga po, Kong. No? Pero Kong, siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya ay hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side. Both side ng isang talaga barya. dapat yan. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo.
sa puntong yan ko, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin mo Ang nila. liwanag naman eh. aminin Mga mo na abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. Oo. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Oho. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes nung gumawa ng affidavit. Ang waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, na bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talaga nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito kung matagal na ito, 2016 pa sinabi po na niya ata to. ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So kanina talakay na natin yun. Opo. Wala nang connection kaya o-objectan ka eh. Ayun, oho. Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Oho. Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, oo. Anong connection ngayon at mo inaharap dito sa dating Pangulo? Oho. Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Oho. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Oho. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga cadres. Yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitahan niyo rin po yung mga cadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga para daw talaga. Tinanggal na. Oo. So, ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sani Trillanes na siya pala ay ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga para papasukin ang ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita Inamin ka ng isang Pilipino na ano na tawag sa Biblia? Yung anong si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. Opo. So ganito rin ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Nag-file na siya ng katakot-takot na. Hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Opo. Hindi ka pa nagkasi. Pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman na nga. Tapos pumunta ka na kagad kay Nelson.
Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quacom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Oho. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Oho. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, Opo, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Opo. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Luistro. Opo. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung isa yung